Grabe, hindi mo asahan ang mangyayari dito kasi bigla na lang binagsak ni Alex Ila ang world number 10 na si Amanda Anisimova sa $7.4 milyon Cincinnati Open at sumabog sa Inday ang buong stadium nang muling gawin ng Pilipinang sensasyon ang imposibleng tagumpay isang 21 anyos na Pilipina na hindi pa kailanman nakalaban sa Amerikanang bituin ang muling nagdagdag ng isa pang top 10 na. Biktima sa kanyang lumalaking koleksyon, walang sinuman ang umasa na ganito ang magiging katapusan isang unang pagkikita laban sa 2 beses na finalist sa Grand Slam isang mga manonood na ginawang parang barangay Ila ang Lindner Family Tennis Center at isang Pilipinang superstar na patunay na ang epekto ni Ila ay hindi lang tungkol sa mga fans, kundi tungkol sa manlalaro na patuloy na nagde-deliver kapag pinakakailangan nakatakda na ang sandali, handa na ang entablado, at sa unang pagkakataon sa kanyang karera. Haharapin ni Alex Ila ang isang manlalarong hindi pa niya nakikita sa kabilang panig. Nang net si Amanda Anisimova, world number 10, ikasyam na binhi sa $7.4 milyon Cincinnati Open nakasungkit si Ila ng tagumpay papunta sa third round matapos ang dominanteng laban kontra kay Elena Gabriela Rus. Nasumuko sa 6 tandang bawas 1 3 tandang bawas 0 dahil sa injury sa kanang paa umabot lamang sa 34 minuto ang unang set, kung saan sunod-sunod na nanalo si Ila ng 5 laro matapos ang paunang break laban sa kanya. Mabilis at matindi ang paghihiganti laban kay Rus na siyang bumara kay Ila sa VIA Open main draw. Noong 2024 pero ibang usapan naman si Anisimova ang 24 anyos na Amerikana ay 4 na beses ng WED titleist. Kasama na ang 2 WED 1,000 titles noong 2000 at 25 sa Qatar Open at China Open. Naging runner-up siya sa parehong VIA Open at Wimbledon noong nakaraang taon. Siya ang naging pinakabatang French Open semifinalist sa edad na 17 noong 2019 at umabot sa quarterfinals ng Australian Open ngayong season at hindi pa kailanman nalaban ni Ila si Anisimova. Ni minsan nakasungkit si Anisimova ng tagumpay papunta sa third round matapos gapiin si Zeynep Sonmez sa 6 tandang bawas 2. 6 tandang bawas 3. Alam na alam niya kung ano ang kanyang sasabakin ng tanungin tungkol sa haharaping laban kay Ila. Hindi maitago ng Amerikana ang kanyang excitement at kamalayan sa kung ano ang naghihintay sa kanya. Hindi pa ako nakalaban sa kanya, ang galing ng season niya, kahangahangang taon, sabi ni Anisimova sa kanyang post-match interview. Napakagaling na manlalaro na maraming fans, kaya excited talaga ako doon. Alam kong marahil magiging puno ang stadium, sigurado akong magiging masaya talaga ito. Naranasan na ng Amerikana ang Ila effect sa Toronto noon. Nakita na ni Anisimova ang mga watawat ng Pilipinas, narinig ang napakalakas na sigawan. Nasaksihan ang atmosfera na minsang inilarawan ni Naomi Osaka na mas parang basketball game kaysa sa tennis match, at handa na siya para dito. Napakalakas ng fan base niya, anya ni Anisimova. At mukhang kahanga-hanga ang atmosfera tuwing lalabas siya para maglaro. Talagang excited na excited ako dito. Gustong-gusto ko ang punong stadium at magandang atmosfera. Sigurado akong magiging magandang laban ito kahit malamang mas para sa kanya ang mga taga-suporta. Pero okay lang sa akin at susubukan kong kumuha ng lakas mula sa energy. Si Ila, na nakatalo na ng 7 top 10 na manlalaro ngayong season, ay naglalaro ng kanyang ikalawang sunod na WED 1,000 tournament sa kanyang North American swing. Dominado niyang natalo si Rus gamit ang agresibong ball striking. Inaatake ang second serve ng Romanian mula halos 2 feet sa loob ng baseline at pinuputol ang forehand return winners. Ang mainit na 80% humidity sa Ohio ay hindi nakapagpabagal sa kanya at ngayon, muling mangunguha ng top 10 ang manghuhuli. Naka-schedule ang laban sa gabi ng Lunes, Manila time. Inaasahang puno ang stadium at malapit ng saksihan ng mundo ng tennis ang isang bagay na espesyal. Ang laban kontra kay Amanda Anisimova ay higit pa sa isa lamang tagumpay. Ito ay isang pahayag, isang deklarasyon na naging isang bagay na hindi pa nakita ng mundo ng tennis. Si Alexia, isang top 10 hunter na sumasagap sa mga elite ng sports at ayaw huminto hanggat hindi sila nabagsak. Hindi ito ang unang top 10 scalp niya at hindi rin ito ang huli bago ang Cincinnati. Nakatalo na si Ila ng 7 top 10 na manlalaro sa season na ito. Lamang ang listahan ay parang who's who ng women's tennis: si Madison Keys, si Iga Swiatek ng 2 beses, si Jasmine Paolini, si Coco Gauff, si Elena Rybakina ng 2 beses, si Jessica Pegula. 9 na career victories laban sa top 10 opponents at patuloy pang umaakyat ang bilang. Idinagdag ng tagumpay laban kay Anisimova ang ika-10 top 10 scalp, ika-10 elite na manlalaro na nabagsak sa Pilipinang sensasyon. Pero ito ang mas nagpapatingkad sa tagumpay na ito. Si Anisimova ay 2 beses ng Grand Slam
finalist, dating world number 3. Isang manlalaro na nanalo ng 2,100 titles noong 2000 at 25 lamang sa Qatar Open at China Open. Umabot siya sa quarterfinals ng Australian Open ngayong season at naging pinakabatang French Open semifinalist sa edad na 17 noong 2019 at hindi pa kailanman nalaban ni Ila si Anisimova. Ni minsan, walang head-to-head, walang pattern, walang scouting memory. Ang unang pagkikita ay parang coin flip sa dilim, at si Ila ang lumabas na panalo. Ang mga estadistika mula sa laban ay nagsasalaysay ng kwento ng isang manlalarong ganap ang kontrol. Dominado niyang natalo si Rus sa agresibong ball striking. Nanalo ng 71% ng mga punto sa first serve ni Rus at 78% sa second delivery ng Romanian. Umabot lang sa 34 minuto ang laban bago sumuko si Rus sa 6 tandang bawas 1, 3 tandang bawas 0. Dahil sa injury sa kanang paa, siyam na sunod-sunod na laro ang nanalo ni Ila bago naantala ang labanan. Dahil sa pagkasira ng panahon, pero ang lalong nagpatamis sa tagumpay ay ang ibig sabihin nito para sa rankings. Ang ika-8 panalo ni Ila sa siyam na laban simula sa kanyang EC Open title ang nagtulak sa kanya papalapit sa top 16 na sa buong mundo, isang posisyon na magbibigay ng protected seed sa VIA Open. Isang landas na iwasan ang mga top 16 na manlalaro hanggang sa 4th round. Isang karangalan na kumatawan sa aking bansa. At lubos akong nagpapasalamat sa lahat ng pagmamahal at pagkilala na natatanggap ko. Anya ni Ila ng buong ngiti. Muling sumalakay ang top 10 hunter at pinapanood ito ng buong mundo ng tennis bago pa man tumama ang unang bola sa kanilang third round match. Alam na ni Amanda Anisimova kung ano ang kanyang sasabakin. Ang Amerikanang bituin, ranked no 10 sa mundo at ika-9 na binhi sa $7.4 milyon Cincinnati Open, ay pinapanood na ang paglaganap ng Ila effect mula sa malayo at mayroon na siyang magandang ideya kung ano ang naghihintay sa kanya sa Lindner Family Tennis Center. Hindi pa ako nakalaban kay Ila. Ang galing ng season niya, kahangahangang taon, napakagaling na manlalaro na maraming fans. Kaya excited talaga ako doon. Sabi ni Anisimova sa kanyang post-match interview matapos talunin si Zane Nabsond sa 6 tandang bawas 2, 6 tandang bawas 3 sa second round ang 24 anyos na Amerikana. 4 na beses ng WTA Tour titleist na umabot sa finals ng parehong Wimbledon at Luia Open noong 2025 ay naranasan na ang atmosfera na sumusunod kay Ila saan man siya pumunta. Nakita na niya ang mga viral video, narinig na niya ang mga kwento. Alam niya na sa gabi ng Lunes magiging puno ang stadium, hindi ng mga Amerikanong fans na susuporta sa home favorite, kundi ng libu-libong Pilipinong tagahanga na kumakaway ng watawat at sumisigaw ng pangalan ng kanilang bida. Napakalakas ng fan base niya at mukhang kahanga-hangang atmosfera tuwing lalabas siya para maglaro. Anya ni Anisimova, talagang excited na excited ako dito. Nabanggit pa ng Amerikanang bituin ang paglalarawan na ginamit ni Naomi Osaka, ang 4 na beses ng Grand Slam champion, para ilarawan ang mga laban ni Ila. Mas parang basketball game kaysa sa tennis match. Isang nakakabatid na paghahambing na sumasalamin sa tunay na enerhiya, ingay, at pagmamahal na daladala ng Pilipinong komunidad sa sport. Gustong-gusto ko ang punong stadium at maganda ang atmosfera. Sigurado akong magiging magandang laban ito kahit malamang mas para sa kanya ang mga taga-suporta, pero okay lang sa akin at susubukan kong kumuha ng lakas mula sa energy. Sabi ni Anisimova na uunawaan ang tiwala ng Amerikana. Naging runner-up siya sa parehong Wimbledon at Luia Open noong nakaraang taon. Nanalo siya ng 2,100 titles noong 2025 sa Qatar Open at China Open. Umabot siya sa quarterfinals ng Australian Open ngayong season at naglalaro sa sariling lupa. Sa papel, pabor ang match-up sa may karanasang Amerikana, pero alam din ni Anisimova na may taglay si Ila na hindi masusukat ng rankings o titles. Nakatalo na ang Pilipina ng 7 top 10 na manlalaro ngayong season, isang listahan na kinabibilangan ni Iga Swiatek ng 2 beses, Elena Rybakina, Coco Gauff at Jessica Pegula. Katatapos lang niyang gawin ang revenge tour sa Washington, kung saan sistematikong ginapi niya ang bawat manlalarong dating natalo sa kanya, at mayroon siyang hukbo ng mga fans na gagawing dagat ng Philippine flags ang Lindner Family Tennis Center. Alam kong marahil magiging puno ang stadium. Sigurado akong magiging masaya talaga ito. Sabi ni Anisimova. Ang atmosfera na nagpatahimik kay Anisimova bago pa man siya makapasok sa court ay siya ring atmosperang nagulat sa mga organizer sa Toronto. Pumilit sa Washington na baguhin ang schedule nito at nagtulak sa Cincinnati na doblehin ang presyo ng tiket. Ito ang atmosfera na inilarawan ni Rena Stubbs, ang dating doubles world no. 1 at coach ni Serena Williams, bilang isang bagay na malamang hindi pa nararanasan ng mga manlalaro. Maliban marahil kay Serena sa New York, at mas lalo pa itong lalakas ang laban kontra kay Amanda Anisimova.
ay hindi lang basta isa pang tagumpay sa lumalaking resume ni Alex Ila, isa itong pahayag. Isang deklarasyon na opisyal nang dumating ang Pilipinang sensasyon sa hanay ng mga elite ng sport pinag-uusapan ng lahat. Ang unang pagkikita na ito, pumasok si Ila sa laban matapos ang isang dominanteng performance laban kay Elena Gabriela Rus, na sumuko sa 6-1 3-0 dahil sa injury sa kanang paa. Matindi ang tagumpay. Nanalo si Ila ng 71% ng mga puntos sa first serve ni Rus at 78% sa second delivery ng Romanian, pero mas mahalaga pa dito, ito ay paghihiganti. Bumara si Rus kay Ila sa VIA Open main draw noong 2024 sa isang 3-6, 6-1, 6-4 na tagumpay sa final qualifying round ngayon. Naisettle na ng Pilipina ang score. Ngayon, si Anisimova naman ang nakaharang sa kanyang landas, ang 24 anyos na Amerikana, ranked number 10 sa mundo at ika-9 na binhi sa $7.4 milyon Cincinnati Open, ay ibang usapan ng tuluyan. 4 na beses ng WTA Tour titlist. Kasama na ang 2 WTA 1,000 titles noong 2025 sa Qatar Open at China Open. Umabot siya sa finals ng parehong Wimbledon at Luya Open noong 2025. Isa rin siyang dating teen prodigy, nanalo ng 2017 Luya Open Girls Singles title matapos gapiin si Coco Gauff sa finals. Sa edad na 17 lamang, tinalo niya si Simona Halep para umabot sa semifinals ng 2019 French Open. At hindi pa kailanman nalabanan ni Ila si Anisimova, pero may taglay ang Pilipina na hindi kayang paghandaan ni Anisimova. Isang 0 record laban sa mga top 10 na manlalaro bago pumasok sa laban na ito. Isang listahan ng mga biktima na kinabibilangan ni Iga Swiatek ng 2 beses, Elena Rybakina, Coco Gauff, at Jessica Pegula na patunayan na ng top 10 hunter na kaya niyang talunin ang pinakamagaling, at malapit na niyang muling patunayan ito. Ang mga estadistika mula sa laban ay nagsasalaysay ng kwento ng isang manlalarong ayaw matakot kahit na malaking suporta ang natanggap ng kalaban niya mula sa mga manonood. Nangako si Anisimova na kukuha siya ng lakas mula sa energy, pero may ibang plano si Ila. Kontrolado ng 21 anyos na Pilipina ang laban mula sa baseline. Dinidikta ang mga rally gamit ang makapangyarihang forehand at pinananatili ang Amerikana sa depensa. Ito ang ika-10 career win ni Ila laban sa isang top 10 opponent. Ika-10 elite na manlalaro na nabagsak sa Pilipinang sensasyon. Ika-10 scalp sa isang listahan na ngayon ay kinabibilangan na ng pinakakatakutang mga pangalan sa sport: Swiatek, Rybakina, Gauff, Pegula. At ngayon si Anisimova sumabog ang $7.4 milyon Cincinnati Open. Ang parehong ingay na kumalat sa SoBi Stadium sa Toronto, ang parehong sigawan na pumuno sa Lindner Family Tennis Center. Ilang araw lang ang nakalipas, ang parehong tunog na naging soundtrack ng kahanga-hangang tag-araw ni Alex Ila. Ang mga manonood na hindi tumitigil, ang mga fans na ayaw umalis, at isang Pilipinang sensasyon na nagpatunay lamang na ang Ila effect ay hindi lang tungkol sa mga manonood. Ito ay tungkol sa manlalaro na patuloy na nagde-deliver kapag pinakakailangan. Sa tingin ko maganda ang laro ko, naramdaman ko ang bola ng mabuti, talagang focused ako at sinubukan kong manatili sa zone, sabi ni Ila matapos ang tagumpay sa Haru ngayon. Ginawa niya itong muli-muling sumalakay ang top 10 hunter. At nagulat ang mundo ng tennis, kaya naman narito na tayo sa tanong na tinatanong ng mundo ng tennis habang ipinagdiriwang ni Alex Ila ang kanyang kamangha-manghang tagumpay laban sa world number 10 na si Amanda Anisimova sa $7.4 milyon Cincinnati Open. Ano ang ibig sabihin ng tagumpay na ito para sa VIA Open at para sa legacy ng isang bansa? Ang sagot ay hindi bababa sa makasaysayan, dahil ang naabot ni Alex Ila ngayong linggo sa Cincinnati ay hindi lang tungkol sa isang tagumpay. Ito ay tungkol sa isang pattern na patuloy na binubuo sa loob ng ilang buwan sa iba't ibang kontinente. Laban sa pinakamahuhusay na manlalaro sa buong mundo. Tingnan natin ang mga numero. Pumasok si Ila sa Cincinnati Open na may 9 na career victories laban sa top 10 opponents. Ang listahan ng kanyang mga biktima ay parang who's who ng women's tennis: Madison Keys, Iga Swiatek ng 2 beses, Jasmine Paolini, Coco Gauff, Elena Rybakina ng 2 beses, Elina Svitolina ng 2 beses, at Jessica Pegula ang ika-9 na panalo sa EC Open laban sa world number 3 na si Jessica Pegula ang nagmarka ng kanyang unang WTA Tour singles title ngayon. Idagdag si Amanda Anisimova sa listahang iyon. Ang 24 anyos na Amerikana ay 4 na beses ng WTA title holder. Kasama na ang 2 WTA 1,000 titles noong 2025 sa Qatar Open at China Open. Umabot siya sa finals ng parehong Wimbledon at Luya Open noong 2025, naging pinakabatang French Open semifinalist siya sa edad na 17 noong 2019 at umabot sa quarterfinals ng Australian Open ngayong season
at hindi pa kailanman nalabanan ni Ila si Anisimova. Isang unang pagkikita laban sa 2 beses na Grand Slam finalist, isang manlalarong nakaranas na ng pinakamalalaking entablado sa tennis, isang manlalarong ranked number 10 sa mundo at ika-9 na binhi sa tournament at nanalo si Ila. Ang kahalagahan ng tagumpay na ito ay lumalampas pa sa Cincinnati. Si Ila ngayon ay no 20 sa mundo. May 7 tandang bawas isa North American hard court record bago pumasok sa tournament. Isang stretch na kasama ang kanyang breakthrough EDI title sa EC Open at round of 16 na appearance sa National Bank Open sa Toronto. Itinulak na ng mga resultang iyon ang kanyang career high world number 20 at number 17 seed sa Cincinnati, pero ang tunay na gantimpala ay darating pa lang. Magsisimula ang VIA Open sa Agosto 30 sa Flushing Meadows, New York. Napili na si Ila para sa Stars of the Open exhibition event sa Agosto 27 sa Arthur Ashe Stadium.